Masaya. Masaya nakikita yung mga bata na masaya sila kasi dinalaw. Masaya nakikita yung mga tao na masaya sila. Kasi parang kahit ang konti-konti ng dala mo parang para sa kanila, million-million na yun. Unique. Masaya. Nakakapagod na nakaka-excite. Parang worth it lahat ng pagod. Kahit halos matapos na ang napakahabang araw, ay tuloy pa din ang mga miyembro ng grupo sa mga nakatokang gawain. Tol, kunyari yung nalagan niya! Lance versus Carlo! Tol, ko yan! Magkasa ka rin! Tuhod, balik at ulo! Samantala, itinuro naman sa mga bata ang wastong pamamaraan sa paglilinis ng katawan at pagsisipilyo. Pagbasa yung buhok, tapos pupunasan ng towel. May bibigyan namin kayo ngayon ito mamaya. Kung napunas ng ganyan, susuklayin yung ganyan. Yellow. White. Yan. Lalagay mo. Ganon. Wow! Bago kumain, maghuhugas din ng kamay. Kasi ano hinahawak kaya kanyo, di ba? Tapos kakain kayo. Dirty yun, di ba? Madirty! Yan. Subok! Subok! Susubok! Magmumumog kayo ng tubig. Try! Pare mo mag. Sample! Tapos, ipabrush natin. Dapat gaganunin. Kapag girls, gaganon. Ay, mga bago ka mag-isip. Ganyan. Ay, no. Sige, Char. Kaya mo yan. Sige! Pwede yung kinakain ha? Pag sasabon, pag bumula na, kakanta kayo ng happy birthday. Ganang katagal! Dumudugo na. Tapos nagbigay din kami sa mga bata ng kit na ganito. Yung may sabon, may toothpaste, may toothbrush at saka suklay din. At syempre, pagkatapos ay ipinasubok sa mga bata ang hygiene kit na kanilang natanggap. Ganda ng ano niya, ang kulay ba yung toothbrush mo? Labas mo na. Naging matagumpay ang outreach sa una nitong araw. Paano kaya ang Sige nga, tayo, mag-pray tayo. Baba. Tayo tayo, mag-pray tayo. Hanggang kinagabihan ay tuloy pa rin ang pamimigay ng mga biyaya dahil dagsa pa rin ang mga tao. Lalo pat kadarating ng mga pamilya mula sa komunidad sa paanan ng bundok. Sa kabilang banda, isang simple ngunit kasiyasiyang hapunan naman ang pinagsaluhan ng aming grupo. Matapos pa ang isang makabuluhang gabi, ang lahat ay naghanda na para sa darating na umaga. Paano ko bababa? Experience? Masaya-masaya, sobra. I love it. Parang siyang bata na binigyan ng ng cave. Yung smile talaga niya na, lahat ng pagod, yung nadama namin, is napawi lahat ng smile nung
Si Kuya, yung nipon niya. Sa pangunguna ni Pastor Mar, isang maagang pagninilay-nilay ang isinagawa ng SCM alumni. At least, yung ginawa nyo ngayon, matche-cherish ng mga tao rito. Hindi lang naman sila ang nakaka-appreciate niyan. Maging yung mga taong hindi nakarating. Sana. At ang ginagawa natin ito, alam ko, ako naniniwala ako, hindi lang ito ang last. Hanggang makapagtrabaho na kayo, naniniwala ako, magpapatuloy ito. Ibinahagi naman ng iba ang kanilang naging karanasan. Napakasaya. Kahit na mahirap yung pag-akyat, kakayanan pa rin. Napakagandang experience ito. Kasi magkakaroon ka lang naman ng passion para makatulong sa kapwa mo. Kung meron ka talagang passion para kay Lord. Pag maglilid ka, kailangan meron kang heart para kay Lord. Hindi lang naman yung community ang be-benefits eh. Even your spiritual life. Kasi yung church na yan, hindi lang naman yan para sa kanila eh. Sa atin din naman yan eh. Bahayan ng Diyos. Baka yun na yung time para naman ma-revive ulit. Kasi sobrang stress na sa school. Ilang beses ako nagpa-stop para na akong bibigay. Pero sabi ko, kailangan eh. Kung hindi ako tutuloy, paano naman yung mga dadat na natin dito, yung ganun? Para sa ilan sa amin, isang naging taimtim na panalangin ang pagsali sa outreach na ito. Isang bagay na mayroon pang mas malalim na kahulugan. Madulas pa. Nadulas pa. O yan, kaya nga basang-basa hanggang tuhod. Tapos nung nandun na ako sa ilalim, pinuntahan ako ni Pastor, inano niya yung kamay niya. O nga ni, parang ito yata yung buhay ko. As of now, yun ang buhay ko. Pero along the way, nagbibiro ako tungkol sa buhay ko, pero actually, ang purpose ko dito, yung mga nangyayari sa buhay namin ngayon, especially for my mother and my mother-in-law, parehas sila na stroke. Sabi ko, actually, ayokong iwan ng school because nandun na yung mga mga investment ko sa mga bata. Kaya lang, sabi ko, Lord, gagawin ko to. Sana pagbigyan mo ako sa mga hiling ko. And aside from that, sabi ko, dadadala ko yung mga prayers ng mga bata. Ayoko silang i-disappoint. So, actually, i-request ko to sa inyo yung mga daladala kong color paper, mga prayers yun ng mga bata, ng mga estudyante ko na pinagawa ko sa kanila na sana maparating natin sa kanila na hindi lang sila ang nagpa-pray for good futures. Sa mga pagiging wild nila, nandun pa rin yung craving na i-touch sila ng Panginoon. So with this prayer, they are asking for your help that sana lahat ng mga dreams nila at gusto nilang mangyari sa buhay nila, lalo na kung ang pagpasok ng Panginoon sa buhay nila at their young age ay mangyari. O maibigay natin sa kanila ang prayer na pinapangarap nila na hindi nila makuha sa mismong mga magulang nila. Sunodin natin and say a prayer for these kids. It itself is not what you have. You search much deep. Kahapon, pagod pa. Pero tuloy pa din. So, ito yung church ngayon. Kung titingnan natin dito sa unang video. Hindi man natin siya naayos talaga ng buo. Pero nagkaroon na ng improvement. So, mas maganda na siya ngayon. So, tingnan natin yung church. Kung ano yung mga pinagbago, yung mga ginawa nila kahapon. Ayan, so kung titingnan natin to, dinala kahapon ito. Hindi pa na semento kasi talagang kulang yung oras. Ito yung pinto. Ayan. So, walang pinto ito dati. Ito mga to.
Pero ito mga to, galing dito, pinagtulong-tulungan na lang para at mabuo siya. At yung outer, so ito dati, yung outer napaka-plain lang. Tapos hindi mo pa mapapansin yung cross. Pero ngayon, maganda na siyang tingnan. Dahil sa dami ng gamit na ibinigay ninyo, naging sobra-sobra ito para sa iisang komunidad lamang. So, actually, kahapon tapos na silang mabigyan. Pero itong mga to, dahil may mga kasama tayong pastor na hindi lang dito sa bunga, itutulungan natin para hindi lang ito yung bunga yung matulungan natin, pati yung ibang church. Kaya naman pagkatapos ng aming grupo sa bunga, ay nagpunta agad kami sa isa pang komunidad, ang Bueno. Dito namin ibinigay ang mga sobrang gamit. Ibibigay doon sa may hot spring. Kagabi, na-realize ko na sobrang blessed tayo as sa mga parents natin, yung mga ganon, yung mga situation sa buhay natin. Wala talagang perfectong buhay ngayon. Ang masasabi ko lang, maswerte ako kasi kahit na hindi kami ganun mayaman, yung tipong nakakaraos lang. Yung hindi ako pinapabayaan na magutom. Kahit ganun tayo ka-blessed, kailangan natin mag-share para sa iba. Ginawa niya tayong blessed para ma-bless yung iba. Ito ang naging at magiging panata pa ng SCM hanggang sa mga susunod na taon. Ang ipagyabang at ipadama ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan. Yeah!